Ngayon po ay talakayin natin ang isang napakabigat na usapin tungkol po sa seguridad ng ating bansa. Ito po ay tungkol doon sa pagkumpirma na may mga banyagang terorista na naghanda at nagsanay dito mismo sa Pilipinas bago sila sumalakay sa Bondi Beach, sa Sydney, New South Wales, Australia, na kung saan 15 po yung namatay doon na mga mga Jews doon sa Sydney. At ito po ay isang malinaw na babala na kailangan natin tugunan ng may buong puwersa yung mga ganitong sitwasyon. Kasi mismo yung ating Bureau of Immigration na ang nagkumpirma na talagang nagpuntahan dito, pumunta rito yung mga terorista na galing sa bansang Pakistan. Bago lumusog doon sa Bondi Beach, doon sa New South Wales, Australia. Ang tanong dito, gaano katagal tumigil dito yung dalawa na yun? Sabi ng Immigration Department, halos 1 buwan silang nasa Pilipinas mula Nobyembre 1 hanggang November 28. Pag napakinggan mo yung pecha, yung period na kung saan nag-stay sila dito sa Pilipinas at inalala niyo kung ano ang nangyari noong Nobyembre, magkakaroon ka tuloy ng hinala at takot, no? Dito sa ating bansa. Di ba, mamaya natin pag-usapan yun. Okay, saan ang destinasyon nito mga galing sa Pakistan nito na terorista? Yung pangunahing lugar na sinabi nilang pupuntahan nila, according to the records ng immigration, nagtumigil ito sa Davao City. Isang syudad na sentro ng kalakalan at politika sa Mindanao. Yung pananatili nila ay ilang linggo lang, no? Bago nila isinagawa yung kanilang pag-atake doon sa Sydney noong December 14. Nung isang araw lang, di ba? At ito ay na-vlog ko pa nga yung kanilang pag-atake doon sa Bondi Beach sa Sydney, New South Wales, Australia. Medyo hindi maganda ang nagiging implikasyon nito na napag-alaman na galing dito yung terorista. Ang Pilipinas bilang pasilidad ng terorismo. Kapag pinagsama-sama natin ang mga detalye at ang kasaysayan ng Mindanao, ang ibig sabihin nito, nakakabahala to, di ba? Yung halos 1 buwan nilang pagtira sa Davao ay malakas na palatandaan na nagpunta sila sa Pilipinas para magsanay sa estilo ng militar o makipag-ugnayan sa mga lokal na grupong extremist. So lumalabas dito, yung pumasok na mga turista na yan, itong mga Pakistani na na-involved doon sa massacre doon sa Bondi Beach sa Australia. Hindi mga ordinaryong turista to. Hindi turista, kundi terorista yung nagpuntahan sa Davao. So yung Davao City, na isang napakalaking lungsod, ang ginamit nilang base. Medyo talagang nakakabahala to at nakakatakot to. Bakit dun sa Davao pa pumunta yung mga terorista? Ibig sabihin dito, ang banta ng terorismo ay hindi na lang sa liblib na bundok, kundi nakakagalaw na sila ng malaya sa ating mga pangunahing lungsod. Dahil sa pangyayari na yon, doon sa Bondi Beach, Sydney, Australia, na kung saan 15 ang namatay ng mga Jews, nagbigay yan sa atin ng kahihiyan. Ang nangyari ay naglagay sa Pilipinas sa masusing pagbabantay ng ibang bansa. Delikado yan. Pati mga mamamayan natin na bumabiyahe sa ibang bansa, baka iba ang maging imahe natin. Kapag hindi tayo kumilos, nangangahulugan na hinahayaan nating maging tulay o paggawaan ng terorista ang ating bansa. No? So, sa parte ng ating pamahalaan, kailangan po nating higpitan at baguhin ang ating sistema sa pagtanggap ng mga dayuhan para matigil yung ganitong klase ng pananamantala na ginagawa tayo, training ground ng mga terorista. Dapat hindi tayo maluwag, no, sa Immigration Department. At yung mga nagtatrabaho dyan sa Immigration Department, tigilan nyo yung lagayan dyan. Kasi may mga aligasyon na lagayan. Huwag kayong magluwag. Baka mamaya
may mga padulas niluluwagan ninyo yung pagpasok ng mga foreigner, lalo-lalo na yung galing sa mga bansa na kung saan kilala sila sa pagtitrain ng mga terorista. Dapat pigilan ang mga dayuhan na nagpapanggap na turista, pero terorista pala. Kailangan siguro wag na magbigay ng yung visa o visa-free entry sa mga bansang may mataas na banta ng terorismo. Tapos hindi basta yung bibigay mo na lang yung visa, kailangan makipag-usap ng harapan ang mga turistang gustong pumasok dito, doon sa konsulado, no? Yung mga aplikante ng visa, dapat may one-on-one in-person interview na yan. Kasi yung problema dito, hindi natin sila nababantayan. No? Dapat may deep vetting. Hindi basta-basta binibigyan agad-agad ng visa. No, medyo magigpit tayo. Yung iba nga, immigration ng other countries, hirap na hirap tayong kumuha ng visa. Dapat ganun din ang gawin dito sa ating bansa. Lalong-lalo ngayon, dumadami yung mga ganyan na mga turistang, mga nagpapanggap na turista. Diba? Dapat magtulungan ng National Security Council at yung Bureau of Immigration. Dapat kailangan i-check ang mga traveler sa mga listahan ng terorista ng ibang bansa. Tulad ng Australia at Interpol. Bago pa man sila lumapag, dapat well-check yan. Di ba? So, base sa impormasyon, ginagamit ang Davao ngayon bilang sentro ng operasyon. Dapat subaybayan natin yan. Dapat magpatupad ng sapilitang pagrehistro at pagsubaybay sa mga dayuhang nagtatagal o nagtutungo sa mga lugar sa Mindanao na may mataas na peligro. Mula sa tourist haven tungo sa ligtas na border, ang kaso ng mga teroristang Akram na ginamit itong Davao City bilang kuta nila para sa kanilang pag-atake. Ito ay isang malinaw na pagpapakita na mayroon tayong matinding problema dito. Pinagsasamantalahan po yung ating bansa ng mga teroristang galing sa ibang parte ng ating daigdig. Matagal na kasing nakatuon ng Pilipinas sa pagpapaalis at pagsuporta, no? Sa OFW, ngunit naging maluwag at madaling pasukin naman ang ating bansa para sa mga banyagang may masamang balak katulad ng ginawa sa Bondi Beach sa Australia. Dapat matigil to. Ang gobyerno po natin ngayon ay may isang mahalagang desisyon. Itutuloy ba natin ang pagpapabaya isa sa panganib ba natin, no? Isa sa panganib ang ating binuong kapayapaan o magiging napakahigpit tayo sa seguridad ng ating border. Dapat hindi pantay ang hindi pantay ang pagtingin sa lahat ng turista. Medyo magigpit ng konti. Yung Bureau of Immigration ay dapat maging masigasig. At dapat napakahigpit ninyo dyan sa pag-iimbestiga ng mga turista galing sa mga bansang may matibay na ugnayan sa terorismo. Katulad yung Pakistan. Di ba? Yung pagiging tourist-friendly natin ay hindi dapat maging sagabal sa national security. Hindi na dapat madali ang pagkuha ng visa. Kailangan personal na humarap sa embahada ang mga aplikante upang patunayan na tapat ang kanilang layunin. Legit dapat ang purpose. Yung gastos sa masusing background check ay mas maliit kesa sa pinsalang dulot ng isang teroristang pag-atake. Huwag magtipid sa pag-conduct ng background check. Pondohan ninyo. Kesa naman mapahamak yung seguridad ng ating bansa. Mamuhunan sa intelligence. No? Yung pangunahing depensa natin, yan yung impormasyon. Kailangan makipag-ugnayan ang Bureau of Immigration sa mga ahensya ng intelligence sa ibang bansa at mabilis na magbahagi ng impormasyon tungkol sa mga pasahero bago pa man sila dumating. Ginagawa ng ibang bansa yun Ang katotohanan ay ang seguridad ng border, ang seguridad ng bansa, ang pagpayag na magsanay ang mga banyagang turista sa Davao ay hindi lang issue ng diplomasya. Ito ay isang malaking pagkukulang na naglalagay
sa buhay ng bawat Pilipino sa panganib. Kailangan pong kumilos ang gobyerno ng may matinding kahigpitan at determinasyon para protektahan ang ating lupain at bawiin ang kaligtasan ng Pilipinas. Otherwise, mapapahamak po ang ating mga kababayan at malalagay sa alanganin ang imahe ng ating bansa. Hindi po dapat mangyari yun. Kailangan mag-ingat, lalong-lalo na si Presidente. Nagkaroon sa kanya ng banta. Sa buhay niya, nagkaroon ng banta nitong nakaraang mga buwan. At isipin nyo, may pumasok ka sa isip ko na pumasok yan November 1 to 28, tapos nagkaroon ng mga rallies, no? Na mga malakihang rallies ng nakaraan, ng November. At nakakuha nga ng impormasyon na may manggugulo. Hypothetical to, what if yung terorista na yun ang binalak talaga on the third day of the big rally ng Iglesia ni Cristo ay talagang gagawa ng terrorist act yung mga banyaga na yun. Imagine mo ano nangyari on the third day. Buti na lamang kinansila ng Iglesia ni Cristo. Ito, hypothetical lang to. Gumagawa lang tayo ng sitwasyon na buti na lamang hindi na nangyari yung bagay na yun. What if during that period, November din yung rally ng INC, di ba? Sa Luneta. Pagkatapos yung palang dalawang terorista na yun ay na-hire, no, ng ilang grupo para manggulo dito sa Pilipinas at talagang magkawatak-watak na tayo. Tapos naglagay ng pasabog o kaya na marilis, siyempre takbuhan ng tao. Kulang-kulang 1 milyon yung nandoon, madaming mamamatay, di ba? Buti na lamang, no? Pasalamat tayo sa Diyos at naiiwas tayo doon at hindi din natuloy yung mga rally na 3 araw sana yun. No? Buti na lang ipinatili ng Iglesia ni Cristo. So, yun, hypothetical lang yun, no? Analysis ko lamang.